Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, alrighty kaibigan. Welcome to the Parking University, Kalsada University. Nandito naman ngayon ang yung professor sa Parking University kaibigan. Alright, hopefully na sa magandang kalagayan ka kaibigan. And I wish you well kung saan ka mang sulok sa mundo ngayon. Alrighty kaibigan, itong topic natin ngayon, itong sinasabi ni Jim Rohn kaibigan na uh, um, ano yung nakapagbago sa buhay ni General Jim Rohn. Wow, i-share natin to kaibigan. Napakaganda to kaibigan kasi sabi ni Jim Rohn, nabago yung buhay niya nung yung nag-start siyang nagbasa ng libro daw kaibigan. Ang librong nabasa niya, yung pinakamalaking impact sa kanya is there are few books pero ito lang yung maalala ko, itong Think and Grow Rich. Ito yung sinulat ni Napoleon Hill kaibigan. Kasi nung yata matalino si Jim Rohn daw pero nag-drop out siya sa college, then later on nag-struggle na siya sa buhay, then later on mga 20 plus na yata doon siya nagsimulang sabi niya na he wants a change, then later on nabasa niya itong libro na ano tawag doon, The Richest Man in Babylon, and pangalawa tong The Richest Man in Babylon, ang isa is Think and Grow Rich. Okay, so ito yung lesson na matutunan natin dito kaibigan, na sabi ni Jim Rohn na sa pagbabasa daw kaibigan, it could be pag magbabasa tayo ng mga biography sa mga tao, it could be sa mga libro na self development, it could be kaibigan na due reading, mayroon na tayong mababasa doon na mga parang mag-aano sa brain natin, sa conscious mind natin, na yun yung maka-turn around sa buhay natin. Wow kaibigan, so bakit natin to ini-explain? Kasi ito yung kaibigan, nag-aaral tayo ng ilang taon, elementary, high school, college kaibigan, minsan magmasteral pa tayo kaibigan, din hindi natin masyadong natutukan tong mayroon pala tong mga libro na self-development or biography na kung yun yung inaaral. Kasi si Jim Rohn, drop out siya sa college kaibigan pero nagiging millionaire siya. Okay, nagiging napaka-successful niya na tao. So meaning, ang point ni Jim Rohn kaibigan, if kahit nakatapos ka man or hindi ka natapos ng pag-aaral, pero if you continue learning, if continue reading daw kaibigan, kasi ang sa pagbabasa kaibigan, doon mo daw makukuha yung doon mo lang mafe-feel, may experience yung experience ng isang tao. Wow, okay? Doon mo ma-experience ang experience ng isang tao through reading lang kaibigan. For example, ito yung experience na isang tao, sinulat niya yung biography niya, ano yung mga nakaraan niya, through reading. Yung mind natin kaibigan, minsan yung imagination daw kasi yung mind natin kaibigan, hindi niya alam kung fantasy ba yan, reality ba yan. As long as nafe-feel niya kaibigan, for example, nafe-feel yung mind mo na tumatakbo ka, tumatalon ka, akala daw yun ng brain mo na kaibigan na totoo yun, kahit hindi mo yun ginawa. So through reading, ma-experience mo yung buhay ng ibang tao, kahit hindi ka siya or hindi mo kailangang physically na gawin. Through reading lang daw kaibigan. Wow, so ano yung anong bang andun itong the science, ano yung binasa niyang una is ano yung sinabi ko kanina, yung Napoleon Hill, si Napoleon yung libro ni Napoleon Hill, The Science, hindi The Science of Getting Rich, ano tawag nito, nalimutan ko. Yun yung sinabi ko na libro ni Napoleon Hill. Basically yung libro na yun kaibigan, si Napoleon Hill, nag-study siya sa I think few hundreds na mga millionaire sa American sa dati. Inastudihan niya bakit mayroong mga millionaires at ano bang andun sa brain nila, ano ba yung andun sa mind nila, bakit nagiging millionaire sila. So during that time, sa time ni Napoleon Hill kaibigan, millionaires siguro nasa yung mga worth nila ngayon nasa mga 100 million siguro, kasi matagal na yung masyado. So inastudihan niya doon sa libro na yun, ano yung brain, ano yung nasa mind or utak ng mga millionaire, bakit sila nagiging millionaire. Wow, so andun yung kaibigan, andun marami doon sa libro nakasulat doon na why they are the chosen few, bakit kukunti lang sila, at saka ano ba yung ginagawa nila na hindi ginagawa ng iba. So wow, so basically I think yung kasi nabasa ko yung libro na yun, ang point lang doon sa anong tawag nun, Richest Man, no, The Science of Getting Rich, no, so basta yung libro yung sinabi ko, na mention ko kanina ni Napoleon Hill is parang
parang yung mga ano daw, parang mga most likely sa kanila persistent sila, at saka yung mga tao na ito, bakit sila nagiging millionaire or successful, hindi sila nagfa-follow sa crowd. So hindi sila, kasi kung they want to be different, kasi kung nagpa-follow ka daw sa crowd, kaibigan, nagpa-follow ka sa majority, magiging isa ka sa mga majority. So ano ba yung status ng majority? Majority are not millionaires, majority kuno are mediocre, majority struggle. So kaya nagiging separate sila, kasi what others not doing, kaibigan, they do, kaibigan. Yung mga mahirap na gawin, yun yung mga ginagawa nila. So yung mga obstacle is the way. Yun yung, kaibigan, sabi nga ni Ryan Holiday, obstacle is the way. So kung daanan mo yung obstacle, kaibigan, kasi walang masyadong dumadaan sa path na yun, kaibigan, kaya magiging exceptional ka daw. Wow. Okay, so pangalawang nabasa ni libro ni Jim Rohn is yung Richest Man in Babylon, kaibigan. Wow! So napakalumang libro to, maliit lang na libro, pero isa daw itong nakapagbago sa buhay niya. So ang Richest Man in Babylon, kaibigan, ang di ko lang malimutan doon na line doon is may nakaano doon na a part of all you earned is yours to keep. So ano daw, kaibigan, so kahit ano, maliit man yan or malaki yan, kaibigan, it's really good kuno na mag-keep ka kahit 5%. Sa nakalagay doon sa Richest Man of Babylon is 10% yung kinikip niya. I-keep mo lang talaga daw yan, kaibigan, and i-invest mo to something. Okay, so you might fail. Mas maganda daw yung mag-fail ka maaga pa, kasi kaysa mag-fail ka na late na, may edad ka na, matanda ka na, or nag-fail ka ng sobrang laki, mahirapan ka nang makabangon. So a part of all you earn is yours to keep daw, kaibigan. No matter what, kahit piso lang yung 100 na yung sahod mo, keep ka daw ng $10, 10 peso. So pag magiging 1,000 na, 100 na naman. So small daw yan, kaibigan, kasi once yung force mo, kaibigan, pag small amount, magko-compound yan, at saka magmamagnet daw yan, madaling magmagnet ng pera pag mayroon ka ng naipon ng kunti. Wow! At saka yung nakalagay pa dong naalala ko is kung mayroon kang i-invest na something, dapat ang lapitan mo is sino yung expert dun sa bagay na yon. Okay, so hindi ka maglalapit sa mga tao na hindi siya expert dun, kasi may story doon sa Richest Man in Babylon na lumapit siya sa nagbibinta ng ano yata yung blacksmith, pero yung binibinta nila is mga porcelana. So na-scam sila, kasi nga iba yung expertise niya. Isa siyang blacksmith, pero yung binibinta niya is mga gold. Or kung gusto kang magbibinta ng mga sasakyan, pero nilapitan mo is nag-expertise siya ng mga bahay or mga barko. So iba, so dapat lapitan mo daw yung tamang ano, kaibigan, tamang tao. So ito pa, may kasabihan pa daw, kaibigan, na yung tao daw na hindi nagbabasa, kaibigan, yung taong marunong magbasa pero hindi siya nagbabasa is equivalent lang daw siya, kaibigan, is parang tao lang din siya na illiterate or hindi marunong magbasa. Wow, napakaano, kaibigan, no? Napakaano, kasi sabi nga ni Charlie Munger, kaibigan, sabi ni Charlie Munger na sa dami niya daw na experience, na napaka-wise man na nakilala niya sa buhay niya. Okay, si Charlie Munger ay isang kaibigan ni Warren Buffett, isang mga best investor in the world, kaibigan. So actually isa siyang mentor ni Warren Buffett. Sabi ni Warren Buffett, inidulo niya si Charlie Munger. So sabi ni Charlie Munger, kaibigan, is sa lahat ng wise man o men na nakilala niya, kaibigan, wala daw maski isa nito, kaibigan, na hindi magbasa. Nagbabasa daw ito, kaibigan. Wow! So yung mga tao na nga daw na parang matalino sila, at saka hindi na sila nagbabasa, so kasi matalino na sila, so parang nagfe-feel na parang nagiging arrogante ka na, kasi sabi mo matalino ka, tapos nag-stop ka nagbasa, mag-stop ka mag-learn. Sabi ni Charlie Munger is sayang daw yung skills mo or talent mo, kasi you cannot learn daw pag hindi ka magbabasa or magiging open-minded or maka-experience sa ibang tao. So ang pagbabasa daw, kaibigan, is yung pinakamadali paano tayo maka-learn, or ngayon marami ng internet, makapanood na tayo, so pwede tayong manood o at saka magbasa. So kasi kung wala kang mentor, paano mo malalaman yung bagay na yun or experience na yun na nagawa na ng iba kung hindi ka daw magbasa or hindi ka, walang makapagsabi sa'yo. Kasi may mga libro na nakasulat doon na binigay nila lahat ng proseso, yung buhay nila. So parang may experience mo kung paano daw yung ano, kaibigan, paano daw yung